Sino ang may-ari? March 2. Kung ako'y gutom, sa iyo ay hindi ko sasabihin, sapagkat ang sanlibutan at ang lahat ng narito ay akin. Mga Awit Kapitulo 50 versikulo 12. Isang araw, tumawag ang isang negosyante ng abogado at isang accountant at hiniling sa kanila na gumawa ng ilang pagbabago sa dokumento ng kanyang kumpanya. Nais niyang ipakita sa pamamagitan ng dokumentong nauunawaan niya kung ano ang kahulugan ng pagtatapat sa Diyos. Nagpasya siyang ang Diyos ang maging kasosyo sa kanyang negosyo, at hiniling niya sa mga profesional na baguhin ang mga dokumento ng kumpanya upang lumitaw ang pangalan ng Diyos bilang kanyang kasosyo sa kumpanya. Hindi nagtagal, napagtanto ng abogado at ng accountant na nahaharap sila sa isang malaking suliranin, dahil ayon sa mga batas ng bansa, ang isang kasosyo'y kailangang makapagpakita ng isang numero ng dokumento at isang permanenteng tirahan sa bansa. Ngayon, paano nila bibigyan ang Diyos ng isang dokumento o patunayan ang kanyang tirahan? Pagkaraan, bumalik sila sa may-ari ng kumpanya at pinatunayang ayon sa legal at opisyal na kaparaanan ay imposible ito. Malungkot na umuwi ang lalaki nang makita niyang bigo ang kanyang panukala, subalit nang maharap sa katuruan ng mga Awit Kapitulo 50, naunawaan niya sa wakas na ang kanyang panukalang isama ang Diyos bilang katuwang sa kanyang kumpanya ay ganap na hindi naaayon sa realidad. Napagtanto niyang gusto niyang bigyan ang Diyos ng karapatang maging katuwang niya sa kumpanya. Ngunit ang totoo ay binibigyan siya ng Diyos ng karapatang ilagay ang kanyang pangalan sa mga dokumento ng isang kumpanyang pag-aari ng Diyos. Maaaring hindi natin kinikilalang ang Diyos ang may-ari, ngunit hindi nito binabago ang katotohanang siya ang nagmamay-ari ng lahat. Kapag naunawaan natin ang simulaing iyon, ang ating relasyon sa pagtatapat ay ganap na mababago. Madalas nating naririnig ang mga sumusunod na panawagan sa iglesia: italaga ninyo ang inyong panahon, inyong talento, at ang inyong mga pinagkukunang yaman upang mapunan ang pangangailangan ng iglesia ng Diyos. Kailangan nating bitawan ang kaisipan na sarili natin ang ilang bagay, at iniisip nating kailangan tulungan natin ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ating tinatangkilik. Kailangan agad nating maunawaan na ang lahat ng bagay na nasa ating mga kamay ay sa Diyos sa pamamagitan ng paglalang at pagtubos. Kaya ginagamit natin ang kasabihang, isauli ang ikapo at handog, sapagkat atin lamang ibinabalik sa gawain ng tunay na may-ari nito. Panawagan: habang nagbabalik kayo ng handog at ikapo, pagtibayin ninyo ang paniniwalang ang Diyos ang siyang nagmamay-ari, at pasalamatan siya sa pagpapahintulot sa atin na masangkot sa gawain sa pamamagitan ng mga kaloob na inilalagay niya sa ating mga kamay.